Isang masaya at banal na pamilya. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 41 to 52, and I read it for you. Now every year his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. And when he was 12 years old, they went up as usual for the festival. When the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Assuming that he was in the group of travelers, they went a day's journey. Then they started to look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety." He said to them, "Why were you searching for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he said to them. Then he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and years, and in divine and human favor. Masasabi mo ba na ang iyong pamilya ay isang masayang pamilya? Alam niyo po, isa po sa mga nakakalungkot na nangyayari ngayon ay may mga tao, partikular po ang mga anak, ang hindi at home sa kanilang sariling tahanan. Diba? Isa yatang irony ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Ang mga bata ay panatag pa kapag kasama nila ang kanilang mga kaibigan, o kaya naman mas nakikita nilang at home sila sa ibang tahanan at doon sila nagtatambay at mas open pa sila sa mga problema sa iba kesa sa kanilang mismong mga magulang. Ganun ba ang nangyayari sa loob ng inyong tahanan? Kung ganun po, naku, kailangan nating bigyan ng oras, ng atensyon ang mga bagay na ito. Ngayong araw pong ito, atin pong ginugunita ang kapistahan ng Sagrada Familia, the Holy Family of Mary, Joseph, and Jesus. Napakinggan po natin sa ating binasang Ebanghelyo kung papaanong ang pamilya ni Jose, ni Maria, ng ating Panginoong Jesucristo ay dumalo sa pista. At doon nga, nung sila'y papauwi na nagpaiwan ang Panginoong Jesus, ngunit hindi alam ng mga magulang niya na siya ay naiwan. Kaya, sa buong pag-aalala, nung nakita nilang wala ang batang Jesus, sila ay naghanap. At doon na pakinggan natin ang mga katagang, "When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, 'Child, why have you treated us like this?'" Bakit mo naman kami ginanyan? Kung ita-translate po natin sa ating wika. Sa loob ng pamilya, ito po ang mga tanong na maaari po nating pagnilayan. Si Jesus ba o ang Panginoon ang sentro at pundasyon ng iyong pamilya? Pangalawang tanong po, mayroon bang kalayaan na magpahayag ng saloobin o nararamdaman ang bawat miyembro ng pamilya? Pangatlong tanong po, ang bawat isa ba ay tunay na nagmamahalan at may malasakit? Kung ang tatlong tanong na ito ay masasabi mong opo, masaya. Ngunit kapag masabi mong kulang, Father, maaring ipagdasal natin sa Diyos na naway magkaroon ng tunay na pagkakaisa, malasakit at pagmamahal. At ang bawat isa sana, kilala nila ang Panginoon. Sapagkat ang pamilya
ay ang unang simbahan, isang maliit na simbahan, isang unit, the domestic church, na kung saan ang pananampalataya ay napalilinang, napapayabong at napapalalim. Isang malaking katungkulan ng mga magulang ang idala at ituro nila ang pananampalataya sa kanilang mga anak at nawa ang Panginoong Hesukristo ang palaging sentro ng ating mga pamilya. Nang masabi natin ang ating pamilya ay isang masayang pamilya at banal na pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga pamilya dito sa mundo. Nawa magkaroon sila ng tunay na pagmamahalan, malasakit at pagkakaisa. Nawa ang halimbawa ng Sagrada Familia ang aming maging modelo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.